sila nga ho, mga boss chipamo, sir, kung matandaan nyo, may pa-rage pa sila, o, di ba? Meron pa silang yung Baste Duterte na kesyo sasampa sa entablado, sasabi, ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan natin. Putang ina, ano bang ulo ang gusto mo? Yung susup-supin? Ayaw pupugutin. No? Kasi naman, kalat na kalat yung pagtawag kay Baste ng Barbie. Sino ba nagpakalat niyan talaga, ha? No? Sino nagpakalat nung tawag kay Baste na Barbie? Si Mark Rapp, uy, wag niyo ko itinuturo, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Tapos dagdagan mo pa, yung sabi ni Madriaga, sabi ni Lilia, no, ikaw na lang ang pumalit ng ICI, Mark. Mas maganda. Wala nga ho tayong alam doon. No, tayo ho ay nagre-react lang doon sa mga ibinabalita pang araw-araw. Oh. Mas lalo pang tumindi yung pagtawag kay Baste ng Barbie simula po nung narinig ng mga kapwa natin Pilipino o ng mga Pilipino yung favorite daw po ng dating Pangulo, yung Vice Presidente. Kasi yung ano daw, yung isa baliw. Yung isa naman daw bading. Tatanungin niyo pa ba ako kung sino yung baliw, kung sino yung bading sa iniisip ko. Sa akin lang ho, no? Hindi na ho hindi ho mahirap sagutin 'yan. Kung tatanungin mo ako kung sino yung bading, pero hindi. Pasensya na ho Barbie na lang. Kung sino yung Barbie, kasi bakit to, mga kababayan? Ako po hindi ko po gusto, no, na paano ba? Para po sa akin, yung mga bading, yan, yung mga kapwa may mga kapwa tayo Pilipino na mga bading. Yan yung kanilang yan po yung kanilang sabihin ko ba kasarian o basta, yan yung sila. Ano po? Pero may mga bading, may mga tomboy o lahat o diyan sa LGBTQ. Matitino, maaayos. Kaya ayaw na ayaw ko po na kumbaga inihahambing yung pagiging bading, pagiging tomboy or kung ano man sa kahinaan po o kaduwagan, mga kababayan, no? Hindi ho, madami po sa atin, madami po sa ating mga kababayan na LGBTQ mas matapang pa po kay Baste. Talagang humaharap. Madami po sa ating mga kababayan na LGBTQ na mas matatalino pa po. Di po ba? Kaya, Barbie na lang ang tawag natin. Okay. Okay, nuggets nyo naman po ako, mga boss chipamo, sir, no? Ayokong ginagamit yung salitang bading, tomboy, or whatever para gamitin as a comparison ng kahinaan, no? Barbie na lang po, mga kababayan. Yung isa, nananaksak ng baliktad yung kutsilyo. May topak lang ho ang gumagawa ng gayon. Kapag ka mananaksak ka, syempre, yung talim nandun sa harap, di ba, mga kababayan? Natawag mo, doon sa taong mananaksak, baliktad yung kutsilyo. So, may topak. Di po ba? Ito namang Baste Duterte, estilo ho nito, mga kababayan. Hamon, hamon, hamon. Suntukan, sampalan. Pag nakita ko yung si Torre, sasampalin ko yan. Pangarap kong makasampal ng isang general. Hanggang ngayon hindi pa din nasasampal si General Torre. Di po ba? Nagkaharap na po sila doon sa loob mismo ng impyerno ni Kibuloy. Imperyo ni Kibuloy. Sorry. No? Hindi. Although, paulit-ulit ho tayo, mga kababayan. Kaya lang, magkatunog kasi. Kaya medyo imperyo at impyerno. Magkatunog ho kasi. Kaya medyo pagpaumanin nyo po. No? Hindi ko ho sinasadya. Nagkaharap na sila doon sa loob ng imperyo ni Kibuloy. Kala mo may stiff neck si Baste. Nandiyan si General Torres sa harap niya. Ganon. Hindi makagalaw yung leeg Hindi makatingin man lang. Hindi man lang makapihit ng ganon. Hindi makatingin, mga bossing. Tapos, yun, nakalagpas na yun.
Walang sampalan na naganap. Bigla naman nagbitiw doon sa interview. Pagkaya si Torre, tingin ko pagka nagkasuntukan kami niyan, bubugbugin ko yan. Bilang isang lalaki ho, mga kababayan, indirect na paghamon yun. Di ba? Kapag kayong lalaki narinig, tinatapakan ito. O sige, subukan na natin kung talagang bubugbugin mo ako. Ipinaglatag ng lona, mga kababayan, para doon sa boxing match. At hindi po pwede nating sabihin pagtawanan yon. Bakit po? Malaki ang nalikom ni General Torre na pera para doon sa boxing match na yon. At madami po mga kababayan natin yung natulungan. Hindi ho ako nangungulangot. Makati lang ho yung labas ng ilong ko. Di ba? O ngayon, eto na naman. Babanat na naman po mga boss chief sir. Si Boss Supot. Ay, sorry. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nasabi subot. No? Bading ako, sabi ni Madriaga. No, Pilipinas Today to. Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang. Putang inang yan. Yan na naman. Walang kamatayang suntukan. No? Puro na lang paninindak. Oh. Suntukan tayo. Kung gusto mo, suntukan tayo. Ang gano'n. Wala naman pagka nandyan na ho, mga kababayan. Wala na. Hindi na pumapalag. Wala nang kisay ho. No? Parang yung dating Pangulong Duterte, ang sabi ni Ma'am Neng Gigi, Barbie din. Ay, Barbie din. Kasi hinamon din yun eh. Hinamon, naghamon. Duelo naman yun. Di ba? Hindi din sumipot. Oh. Tapos yung isa, mananaksak na lang, baliktad pa. Ngayon, kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Torre at si Bangag. Di yata alam ni Basta yung mga sinasabi niya. No? Hindi sinasala yung kanya mga sinasabi. Bakit? Kasi mga kababayan, biruin mo naman. Ilang beses na siyang napahiya, ilang beses na siyang binabash diyan sa mga suntukan-suntukan na yan. Paulit-ulit lang po. Ngayon, lalo mong inilulugbong ang sarili mo para i-bash ka sa ganyan. Pangatlong beses na yan na maghahamon ka na naman. Tapos wala ka na naman. Torre pa lang, hindi ka na umubra. Sasampalin mo pero hindi mo magawa. Ayan July 27, 2025, mga kababayan. Baste, hindi sumupot sa boxing match nila ni Torre. Pinagtatawanan ng buong Pilipinas si Baste. Ako naniniwala ako, pati mga DDS. Dismayado kay Baste Duterte. Kasi ba naman? Yayabang-yabang. Suntukan-suntukan. Hindi naman pala sisipot. Di ba, Mabel Quinjo? Siguro nga, puro salita lang si Baste. Pero dapat kasuhan siya. Dahil sa sinabi niyang ang ulo ng Pangulo ang gusto, Mark. Sabi naman po ni John Vic Remulla, Madam, no?